Jack, sino ba itong sangkot na ito at ano ba talaga ang nangyari? Karen, ito ay si Gregorio de Guzman. Anak siya ng singer na si Claire de la Fuente. Karen, aminado siya na nakiparty siya noong New Year's Eve dyan sa hotel nga sa Makati. Kasama niya yung grupo ni Christine. Pero itinanggi niya na may nangyaring rape. Paano mo naging rape? Bakla po ako. Never po ako nakipagtalik sa babae ever in my life. Hindi ako natuturnan ng babae. Ito ang depensa ni Gregorio de Guzman nang humarap sa media kanina. Isa siya sa 11 kinasuhan ng rape with homicide kaugnay ng pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera noong Enero 1 sa isang hotel sa Makati. Kwento ni de Guzman, noong araw lang niya nakilala si Christine. Masaya raw sila sa New Year's Eve party kasama ang mga kaibigan. Tuwang-tuwa si Tin, ang saya namin. Yun po na naalala ko. Sabi pa ni de Guzman, sa room 2209 sila nagpa-party pero may mga kaibigan din silang nakikiparty sa kalapit na kwarto sa room 2207. Sa kabilang room, hindi ko pa maalala yung exact number pero mga 6 or 8 lang po. Pagpasok ko po, na-notice ko po, lahat sila pong mga lalaki at para pong bakla. Kagaya namin po, lahat. Pero mas may edad po at sa mabutan po may mga matching pajamas pa ho. Pero ang saya napalitan agad ng trahedya. Kinaumagahan nang makita nila si Christine na walang malay sa bathtub pasado alas 12 ng tanghali. Chinek ko yung ilong niya, ginanong ko kung may air na lumalabas. Wala. Tapos, chinek ko kung may heartbeat siya. Wala rin. Sabi ko, Rom, tulungan mo ko tanggalin natin siya sa bathtub. I need to give her CPR. Sabi ko, Tin, babe, gising na, please. Tapos, inumpisa ako mag-CPR. Tapos, sa bandang isip ko, bakit ayaw niyang gumising? Nahihirapan na ako, tumutuyo na yung bibig ko. Naalala ko, malambot pa siya. Naalala ko nung binuhat namin siya, gamit yung kamay niya, yung arms niya, palabas ng tub, warm pa siya. Dinala sa pagamutan si Christine pero dead on arrival na ito. Kinasuhan ng rape with homicide ang 11 lalaking kasama ni Christine noong gabing iyon. Ilang pasa ang nakita sa katawan ni Christine at may indikasyon na inabuso ito. Walang nakitang palatandaan na sinakal o pinalo sa ulo. Ayon sa pulisya, ang ikinamatay ay ang naputukan ng ugat o ruptured aortic aneurysm. Because probably of yung taas ng level ng toxicity ng alcohol and then yung atakihin ka naman pag sobrang, di ba, sobrang taas ng BP mo. Walang nakuhang droga ang PNP sa kwarto na inupahan ng grupo. Pero ayon sa hepe ng Makati PNP, may nabanggit daw si Christine sa kanyang kaibigan. Si Christine mismo nagsabi sa kay Romel sa isang in custody natin na sabi niya, yung friend niya talaga to kakabin ko rin, sabi niya parang may nilagay sa drinks ko, parang sumama pakiramdam ko, sabi niya, sino naman? Nagbagit siya ng pangalan. Hawak ngayon ng PNP ang 3 suspect, kabilang ang duty manager ng hotel. Marami daw sa kanila ay maaga umalis ng hotel. Yung plea na yan would suggest na something went wrong and I don't want to get involved. 8 pang suspect ang pinaghahanap. Pero ayon kay de Guzman, hindi siya nagtatago at handa siyang makipagtulungan sa mga pulis. Nasasaktan din daw siya na nakitang nakakulong ngayon ang mga kaibigan ni Christine. Hindi namin siya iniwan. Inalagaan namin siya kasi alam namin hindi niya kami iiwan. Para naman sa ina ni de Guzman, walang kasalanan ang anak niya. Alam namin yung totoo. Bakla yung anak ko ang hirap i-admit. Pero alam ko yun, matagal na. Bata pa siya. Lalaki pa din sila. May instinct yan. And you're, lalo na if you're, diba, under the influence of intoxicating alcohol. Tapos kung meron pang presence of drugs yan, di lalo na. Okay Karen, update lang doon sa kaso. Ano pa? Ngayon ay ongoing pa rin yung inquest proceedings at pag tumuloy ito tomorrow, 3 days na continuous tong pag-inquest ngayon. Bakit ba natatagalan? Kasi Karen,
marami nga, una, 11 yung nasa listahan ng mga kinakasuhan nila. At yung 11 na tao na to ay posible pa daw madagdagan at marami pang affidavit na kailangan. So medyo natatagalan talaga itong inquest proceedings. And at the same time, iniintay pa silang mga test, pati yung parang toxicity test para malaman ka kung naka-trigger ba to nung aneurysm niya, yung pag-inom niya ng alak. So yun, iniintay pa. And at the same time, may isang SOCO report pa rin silang iniintay. At balak na ng pamilya, doon sa press con kanina ay ipapa-re-autopsy nila to sa isa pang agency or independent agency. Doon sila magpapasagawa ng autopsy report. At kanina nga, doon sa ginawang press con dito sa San Juan ng pamilya ay humingi sila ng tulong kay Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan sila na makamit ang hustisya. Gayun pa man, nagpapasalamat sila sa mga buhos ng tulong at pakikiramay para sa kanilang pamilya at may panawagan din sila sa mga netizens na maging sensitibo at itigil na yung victim shaming. Alright, Jack, isang tanong lang, no? Ano ang plano ng anak ni Miss Claire de la Fuente? Siya ba mismo, kusa ba siyang pupunta sa pulis? Magbibigay ng impormasyon? At inamin ba niya sa iyo na, kumbaga, lahat sila ay ano ba, nakainom, nag-drugs? Anong detalye ang ibinigay niya sa inyo, Jack? Karen, definitely inamin niya na lahat sila ay nakainom. Pero nilinaw niya na walang nag-take sa kanila ng drugs as far as he knows. Walang nag-take ng drugs. Lahat sila definitely lasing dahil party nga naman daw yon. And at the same time, ano bang gagawin niya from this point? Sabi nga na, hindi naman siya nagtatago. The fact na naglabas siya kanina, humarap siya sa media, hindi siya nagtago ng muka. At alam naman daw ng pulis ang kanyang contact number at address. Ang sinasabi lang niya, willing siya makipag-cooperate sa mga pulis. Pero dapat may due process. Kumbaga, dapat sumunod sa proseso. Kung magkaroon na sa pina, well, lulutang siya. Karen. Alright, so ang sinasabi niya, wala daw sa kanila ang nag-drugs. Maraming salamat, Jack Batallones.